Kailangan malaman mo ang halaga mo, hindi dyan sa katabi mo, at hindi rin mismo sa sarili mo, kundi kailangan malaman mo ang value mo according sa Diyos mo. Bakit siya nakakalam ng value mo? Kasi siya yung gumawa sa'yo. Sabi ko na, ganito na kalala ang sitwasyon ng sanlibutan. Hindi mo na ma-identify yung mga totoong pastor, mga totoong Kristiyano, pag nasaan sila, pagkasama nila yung ibang tao. Kailangan ganito pa rin tayo. Paglabas mo ng bahay, pag Sunday, Kristiyano ka, paglabas mo ng Monday hanggang Saturday, Kristiyano ka pa rin. Kasi ikaw yung representative ng Diyos, dala-dala mo yung larawan ng Diyos. Mahalaga ba sa Diyos yun? Mahalaga yun. Kasi yun ang pinaka-precious na larawan sa lahat. Mga kapatid, iba itong imahe na nilagay ng Diyos sa'yo. Napaka-precious nito. Sobrang mahal na yung halaga, wala kang itutumbas. Mahalaga mo, walang katumbas. Kasi yung imahe na meron dyan sa'yo, galing sa Diyos. Hindi nyo ba? Napakahalaga mo sa Diyos, una dahil ikaw ay kalarawan ng Diyos. Pangalawa, napakahalaga mo sa Diyos, binayaran ka ng Diyos sa isang napakalaking halaga. Ang tanong, gaano kamahal? Gaano kamahal ang binayad ng Diyos para matubos tayo? Ito ang sagot. Efeso chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ano daw mo ang pinatubos? Dugo. Yung dugo ni Jesus, walang katumbas na halaga yun. Magpangalan ka na ng lahat ng uri ng alam mo mga amount. Pastor, billion kaya ang dugo ni Jesus, trillion kaya yan, zillion kaya yan. Wala akong ganun. Kasi ang dugo ni Jesus ay precious. Yan ang binayad sa iyo. Walang katumbas na halaga yan. Pero yan ang ginamit ng Diyos Ama para para matubos tayo. At pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob, ganoon ka-precious. Kaya kung itatanong mo, gaano ako kahalaga sa Diyos? Napakahalaga mo kasi binayaran ka niya sa isang halaga na hindi matutumbasan. Ganun po ba? Yung katabi mo, napaka-precious yan. Binayaran niya ng Diyos sa isang napakalaking halaga. At ang katumbas ng halaga na yun ay ang dugo ni Jesus. Sabi ko, Lord, grabe yung pagmamahal mo. At pinatawad ang ating mga kasalanan, ganoon kasagana ang kanyang kagandahan loob sa atin, ganoon ka-precious, ganoon ka-value sa Diyos. Isipin mong binayaran ka ng Diyos, isang malaking halaga. He paid the price, He paid the high price for us. Alam niyo kung bakit po marami mga Kristiyano binibigyan na lang ng basta-basta kanyang sarili sa iba? Dahil hindi niya alam yung kanyang tunay na halaga. Ngayon, dahil sa Diyos ka na, huwag mo naman ibigay ang sarili mo kung kani-kanino. Amen. Dahil sa Diyos ka na. Pag hindi mo alam ang halaga mo, sasabihin sa iyo ng kaaway, sasabihin sa iyo ng demonyo, ng diablo, wala kang halaga. Doon sa nagkamali, dahil sinumalit ka. Ngayong malinaw na sa iyo ngayon, uuwi ka mamaya, may stand ka na, uuwi ka mamaya, maayos ang kaisipan mo, dala-dala mo yung mensahe ng Panginoon, teka, napaka-precious ko pala sa Diyos, napakahalaga ko pala sa Diyos, then hindi ka na basta mo, manliliit sa sarili mo. Hindi ka na rin madadaya ng kahit na sino. The value that God has placed on you is the value you should place on yourself. Yung halaga na inilagay ng Diyos sa iyo, yung halaga na sinabi ng Diyos sa iyo, yung halaga na yun ang pagtingin sa iyo ng Diyos, dapat yun din ang halaga na itinuturing mo sa sarili mo. Yung halaga na sinabi sa iyo ng Diyos, dapat gamitin ang halaga na alam mo sa sarili mo. Amen po ba? Kung ano daw mo ang halaga na sinabi sa atin ng Diyos, ganun din dapat ang halaga na sinasabi mo sa sarili mo. Amen po ba?